So magandang araw kabola, sa video na ito lipat naman tayo kabola sa free agency kasi puro trade rumors na po, no? Yung mga pinag-usapan natin sa mga nakaraang ilang mga videos kabola, kaya naman sa free agency naman tayo. And then some news around the league. So hindi pa subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Pag-uusapan nga natin yung dalawa pong free agent kabola na legit kabola na pwede pong i-target ang favorite team nyo. At top 3 po na dapat tumarget po sa kanila. Unahin na po siguro natin kabola. Ito po si Gab Banal kabola, no? Si Gab Banal kabola, who was an MVP sa MPBL before siya makabalik po sa PBA. Unfortunately, he still failed, no, to find a home dito po sa PBA. So ito yung top 3 teams sa palagay natin, pwede po siyang i-consider. Number 3, Ginebra. So Banal will be a perfect fit for Ginebra sa panangay po natin. He can be a positive contributor even without the ball, and he is actually very effective without the ball, which is of course consistent po na kailangan po ng Ginebra. Northport, ito naman, gusto ko lang talaga i-continue lang po ng Northport yung kanila pong ginagawa. Building a very modern team kabola, and Banal of course is a forward also. He's a 3-and-D, and yun parang yung wala pong klase ng forward nila. Wala masyadong 3-and-D type kabola silang forward. So si Banal pwede po siyang umentrada doon. Pero number 1 pa rin natin na pinaka-obvious sa paningin natin, San Miguel Beermen kabola. So they already added a forward, and also for me the best 3-and-D forward po in the league. Now, how about adding another one? Kasi hindi naman po masama na mag-add pa sila ng isa. Kasi, again, this guy is not in need of the ball to be effective. Ito pong si Gab Banal kabola. So, ito po yung atin pong top 3 teams na dapat mo mag-consider sa palagi po natin to sign Gab Banal. Now, ito naman, no? Natalo po yung Ginebra kabola in their game against Meralco at na-embarrass talaga si Coach Tim Cone. He cannot explain kung ano nangyari. From start to finish, talagang dinomina po sila ng Meralco Balls kabola. So baka lang naman kasi na-chambahan lang din na Meralco Balls. Of course, they are looking to bounce back kabola. Pero overall kasi sobrang ganda nung unang dalawang game ng Ginebra. So nagkaroon lang siguro ng overconfidence dito. So alarm na ba agad dapat ang mga Ginebra fans? Not necessary po. Now sa side naman ng Magnolia kabola, they gave daw a 3 years extension dito kay James Laput, and I think that shows the caliber, the quality of a James Laput, and I'm actually a believer of James Laput kabola. Nung una kabola, of course, parang malaki lang po siya, isang giant lang kabola, pero nakitaan din kasi talaga natin ang potential, and now he developed his game. Now he is a legit starting caliber po na big man. Dito naman tayo kabola sa mga comments ninyo. Adrian Dulay, maganda yung ESL, sumali BSM, SMB ng magkaalaman kung yung pagiging malakas nila dito sa PBA may dala pa doon. Actually, yan nga inaabangan natin sila dapat yung representative natin last season or this season po kabola ng ESL, pero hindi po sila sumali. Now, I hope, di ba, in the near future or dito sa next season, sila po yung sumali kasi sila naman in a way po, di ba, other than TNT, ang may mga pinakamalakas na line-up, ang pinaka-successful in the past few years, di ba? Rene Bora, Dineron. Pero kung SMB, di kaya Ginebra, mga bangko lang ang kailan dyan. Pero Magnolia, takot silang lumakas ang Magnolia, ayaw nilang ibigay. Si Tolentino. Roman Aquilino, bakit hindi ang Gilas ang isali sa ESL? Could be a possibility. Babangko lang dyan sa Magnolia, sabi naman po nito kabola. Now, ito na, yung sa isa pa pong naging free agent na po kabola, which is Prince Capiral. So, top 3 teams that should consider him. Third is Northport Batangpier. Still a surprise for me that Northport decided to sign an unknown center kabola instead of resigning Capiral kabola. Kasi si Capiral, di ba, proven guy na to Pero siguro hindi lang talaga siya nag-fit sa sistema ni Coach Bonitan. Pero overall kasi, they still need a center. So Northport, baka magbagong isip, baka pwedeng pabalikan nila si Capiral. Number 2, TNT, di ba? TNT, they added a big man, pero if you look po at their big man rotation, I think it's still very shaky kabola. It's very shaky. Kelly Williams is retirable anytime. Aram is of course having issues psychologically and even his health kabola. So number 1, Barangay Ginebra kabola, di ba? Ito naman, they have 2 of the top 5 centers in the league in Jopit Aguilar and San Hardinger, pero after that actually wala na. So to very shallow din po yung kanilang rotation. So adding back Capiral actually could be a good thing sa kanilang depth. Kabaka bolis palagay mo, sino pong dapat magpapanamo po kay Capiral? Comment lang po sa baba.